Siyempre, number one, masaya kami at nakakuha kami ng unang panalo this conference. Hopefully, magtuloy-tuloy and makuha namin yung rating namin sa paglalaro. Alam naman natin na maraming bumalik sa amin. Hopefully, makakuha kami ng win next game. So, doon muna kami magpo-focus ulit. Next one is Gia with 20 excellent sets, and you had 3 of the Cool Smashers 10 blocks. So after 2 matches, what can you say about your team's performance and moving forward, what the team needs so to win? Well, it's very early pa in the season, so alam naman namin yun na how we performed in the first game does not say kung paano kami perform the rest of the season. So, tinatry talaga namin maging present sa training, sa bawat game, sa bawat kalaban na harapin namin, and we don't want to get too far ahead of ourselves kasi kami rin, like, at this point, kinikilala pa rin namin yung isa't isa kasi marami nang bumalik. And thankfully, the win went our way, but at the same time, marami pa kaming kailangan laro. Thank you, and that's it to Pons, 19 points on 7 attacks, 2 service aces, 18 receptions, and 13 digs. So, after 2 games, since bumalik ka from beach volleyball to indoor, you think nag-a-adjust ka pa rin sa or you getting better as the day progresses? Everyday naman, andun pa rin yung adjustment. Kasi nga, gaya nga nung sabi ni Gia, daming bumalik sa amin. So, siya din, kakabalik niya lang din, ako din. Nung last kasi na nag-abot kami, sobrang easy lang yun eh. So, ngayon pa lang yung time ulit na i-build namin yung connection na setter to spiker. So, yun, everyday pa rin talaga, andun pa rin yung adjustment. So, everyday namin yung trabaho. Gia and Pons, yun nga, it's been a while na nakalaro kayo against Sokomucho and ganito karami yung crowd. Ano lang pakiramdam kanina na ito ulit na experience nyo? Ako super saya kasi the last time I got to play in MOA was back in 2093. And then with a big crowd like this tas against Sokomucho pa, very strong team. But sobrang nakakamiss na talaga. The feeling was very surreal walking into the arena kanina. And marinig yung cheers for both sides, every point. Nakakagana rin talaga maglaro. Nakakawala rin ng pagod. Ayun, sobrang saya din na makapaglaro ulit dito sa MOA kasi ilang months din na hindi ako nakapaglaro ng indoor. So, iba pa rin yung aura ng pagpasok mo kanina kasi sobrang daming tao din talaga. And sobrang saya dahil syempre, kalaban namin yung Choco pa, ang isa sa mga matibay din na team talaga na East Conference. And sobrang happy din na nakuha namin Sa'yo, Pons, parang nung December lang, syempre nag-gold medal kayo ni Sisi, tas this time magkalaban ulit kayo. Ano lang pakiramdam din kanina na kaharap mo siya? Normal lang naman kasi after ng beach kasi alam naman namin talaga na babalik kami indoor. So, ano na yun, na maglalaban talaga kami. So, yun, challenge lang din yun para sa amin, sa bawat isa sa amin. Kasi alam ko na sobrang competitive niya rin talaga. So, sobrang ganda niya kasama, and sobrang ganda niya rin kalaban. So, yun. For Gia and Pons, ano yung particularly pinaka-biggest challenge sa pagkilala ulit sa team na, although kilala nyo naman na, pero because of the changes, saan kayo medyo, kumbaga, nahirapan dun sa proseso na yun of reconnecting with team? I think kasi individually we are very skilled. It's just how do we put that together na maging cohesive siya, na pagdating sa loob ng court, alam namin kung ano yung ikikilos ng isa't isa. I think yun yung tinatry namin alamin talaga ngayon. So, we're doubling our efforts sa communication and kita rin naman how we performed in the first game. Doon na lumabas yung mga lapses namin ng communication. So, tinabaho talaga namin yung this week coming into this game, and we have much more to work on going into the next one. Ayun, yun nga, sa training pa lang, sinasabihan na kami ni Adeline na importante talaga yung communication. So, dapat lahat kami nagsasalita, lahat kami manghingi ng bola para mas madali rin sa setter na
kung kanino niya ibibigay pag lahat humihingi. Ano din yun sa kalaban. So yun, araw-araw tinatrabaho pa namin kasi yun nga, sabi ng Gia na yung game namin last game sa PLDT, parang pinakita talaga sa amin kung ano pa yung kulang namin individually and as a team. So yun, tinatrabaho namin everyday, especially yung connection and communication namin. And Coach, syempre po welcome additions yung pagbabalik nila Gia at saka ni Pons, pero masasabi niyo po bang challenging pa rin nga yung proseso ng pag-integrate ulit sa kanila sa team? Yes, sobrang nakaka-challenge kasi syempre yung mga players talagang magagaling. Alam mo naman yung lineup ng Creamline talagang nandyan, lahat makakatiwalaan, lahat magagaling na laro. Pero syempre, yung best of the best talaga yung mapupunta sa loob, makabibigyan ng playing time. So, pero yun nga, ang target namin is ma-improve every day, every training. Then, yung game naman, lagi naman nandyan yung motivation na namin na manalo kami. Tumaas pa yung mas lalo yung chemistry namin kahit na magkakakilala kasi syempre iba talaga yung team effort palagi. Yun yung target namin, ma-improve, tsaka manalo. Congratulations, Coach Gia and